Hello, good evening once again. Welcome to our Health Journey 2025. Patuloy po ito sa aking pagtuturo patungkol sa aking mga natutunan at ito po ay subjectively ay sineshare ko yung it's all about diet and exercise. So, sa Health Journey, marami po ako natutunan at kinikilala bilang mga coach ko at pinapanood ko sila at tinitingnan ko para ako ay merong matutunan upang itama ang mali. Mahirap na po yung mali, ipagpapatuloy pa, buti magsimula ka ulit, nasa tama ka. Kaya, ito po, bad habits natin mga Pilipino and some other Asian countries. Kaya hindi tayo pumapayat o kaya tayo ay merong big belly, yung ating tiyan. Sapagkat tayo po ay masyado tayo uh, sa mga yung pag-i-indulge natin sa too much sa carbs, lahat, yung mga calories, yan po yung mga culprit. Number one, bakit di tayo mapayat agad? Too much carbs, high carbs lifestyle. Yan yung dati kong buhay. High carbs lifestyle, wala siyang pakialam doon sa mga kinakain niya. Sapagkat kahit na ano pa man yun, ano man ang nutrition facts nun, ang gusto natin tayo ay masiyahan sa isang pagkain na masarap. So kaya nga, kadalasan, pagka tayo wala pang karamdaman, pag tayo kumakain, lagi merong extra rice. Meron pang ang only rice. Yan. Ganyan po ang mga offer ngayon. Eh. Yung kanin ng libre, hindi yung ulam. Kaya, kala natin ay sinasamantala natin ng pagkataon para hindi masayang ang ating binayad. So, kukuha ka ulit ng libreng ng extra rice o kaya yung only rice. Parang ako nung araw, nakatatlong cup ako. Ibig sabihin, only rice yan, hanggat kaya mo, sige, kumuha ka muna ng kanin. Tapos, too much carbs tayo, pizza and burger, yan ang ating mga kinakain sa mga in-between. Ano? Lahat siya, kumain ka na nga ng kanin, kakain ka pa ng pizza, burger sa mga merienda mo. Minsan, pagdating pa ng gabi, doon tayo kumakain. Too much carbs. Pangalawa po, always eating in a buffet. Yan. Yung mga eat all you can. Ang sarap po yan nung mauso sapagkat doon matikman mo lahat at pwede kang bumalik hanggat kaya mo. Always eating in a buffet. Sa buffet kasi, only rice, only meat, only desserts, only colored drinks, mamimili ka, lemon o pati soft drinks, and we eat to the max. Only sweets. Lahat doon titikman mo. Leche plan, may donut, lahat yun gusto mo matikman kasi nga only naman. So, titikman mo lahat, pati yung kanin, lahat ng uri ng kanin, tinikman mo doon. Okay? Number 3 ay yung too much coffee. Wala po masama sa coffee. Actually po, ang coffee ay nakakatulong lalo na sa ating immune system at maging sa mga internal organs, maigi yan. Parang supplement yan para sa liver, ganoon. At saka nakabubuti sa katawan. Yung black coffee, Yan. So, dito po, bakit natin ay talagang lahat ng mga nandoon ay pinipilit nating kainin. Minsan kahit busog na, basta mga halaga, masulit lamang. Okay? Pangatlo yung wrong eating habits. Walang disiplina sa sarili. Wrong lifestyle. Basta sa kanya ay kumain lang ng kumain. Basta kumain ng kumain. Yun ang habit natin. Maghahanap tayo araw-araw, linggo-linggo ng masarap na kakainan para matikman natin kung gaano nga kasarap. At kung nakitikman mo masarap, magtataka ka, bakit napakasarap? Eh, hindi natin alam kung ano inihalo dyan. Ba't sumarap ng ganyan yan? O, hindi naman nila ibebenta yung mga pagkain nila ng matabang sapagkat walang papasok doon. Pero ang totoo niyan ay tayo ang lugi kasi magkakasakit tayo eh. Pipilitin natin maabot at kainin lahat ng gusto natin kainin. Yung cravings natin sa pool doon. Okay, wrong eating habits. Wala ka ng disiplina, hindi ka pa nag-exercise. Anong klaseng lifestyle yan? So, darating ang panahon, magtataka ka, may karamdaman ka na. Dahil nga, pinabayaan mo yung wrong eating habits sa mahabang panahon. Hindi mo siya dahil lalo na kung ikaw ay isa pang kabataan, nasa edad na kalakasan mo, sa iyo, parang unlimited ang lahat. Kahit kumain ka na kumain, hindi ka tumataba, mabilis ang metabolismo mo, active ka. So, ang kapalit noon ng pagod mo ay yung kumain ka na masarap at marami. Sana kung tayo ay
kung kakain ng konti lang, hindi naman kinakailangan busog na busog ka eh. O, pag nagutom ka, kumain ka, pero in moderation, kasi pag nagutom tayo ng gusto, fasting tayo, nagutom tayo ng gusto, pag buwelta natin, grabe ang ating kakainin dahil sa gutom natin eh. Doon natin inuuwi. So, mas malala ka pa kaysa dati. So, nagbawas ka sa gym ng 400 calories. Ang nag-gain mo naman ay 500 calories o more than 500 calories dahil hindi mo alam kung gaano kataas ang calories ng mga kinakain mo. Okay? And then, makita po natin, ultimo sa mantika, kasama po yan sa bilang, pero hindi natin binibilang yan. Sa tansyahan na lang tayo. Okay, mahirap po talaga ang magtimbang. Okay. Too much coffee, yan, 3-in-1, milk tea. Yan, mga bata ngayon, patay na patay dyan, may laging milk tea. Too much cream. And also, too much sugar. Okay? Yung 3-in-1 ang sarap. Hindi po ba? Tataka ka, bakit ang sarap? Yun ang kailangan natin ngayon, yung mga instant na yan. Kinakailangan natin kapag tayo ay napapagod at tayo po ay nangangailangan ng pagkain sa katawan, gagamit tayo ng mga instant food. Okay? So, yung too much coffee, huwag mo namang gagawin kahit anong kape, huwag mo namang gagawin mayat maya. Wala kang hindi ka nga naninigarilyo at umiinom ng alak, pero grabe ka naman kung magkape. Papalpitate ka na. Bilhin mo, mayat maya, o kaya naman, sa isang araw, lilibutin mo yung lahat ng kape, titikman mo, mas masarap doon. O, milk tea dito, nagkape dito. Tapos meron pa mga na-order na food doon, yung pansabay sa kape. Marami yan. So, nagkape ka na ng sobra-sobra, kain ka pa ng kain. Ang tingin mo, konti lang, kurot-kurot, pero pag tinignan mo maigi yan, napakarami mo na nakain. Hindi mo nasukat na puro calories na ang pumasok sa katawan mo. At minsan, hindi nawawala, nag-stay doon, lalo na yung mga carbohydrates na unnecessary. Okay? Too much calories sa junk food. Enjoy po tayo sa junk food. Masarap pumanood ng TV nang tayo ay merong junk food. Kaya bibili tayo ng maraming junk food, ilalagay sa bahay, habang tayo nanonood, nalilibang tayo. Napakarami mo na pala nakain ng mga junk food na sobra sa sodium at wala namang pakinabang sa katawan natin. Kasi ka, basura nga eh. Street foods made of many starch. Yan, ako. Kala natin, squid balls, ang sarap nun. Kala natin, squid talaga yon. Fish ball, ang sarap nun. Kala natin, fish talaga yun. Hindi po. Puro starch po yan. Tapos nakatulutang pa yan sa mantika na nagamit na at gagamitin pa uli. Okay? Too many starch, mga chicken na in-order natin, breaded yan. May halong starch. Tatanggalin mo na lang yon. O kaya, hanggat maaari, huwag kang kumain ng deep fry na mga chicken. Too much sugar, nandiyan ang mga donuts, ganyan. Too much calories yan. High in trans fat. Karamihan ng nasa mga fast food ay puro high in trans fat. Processed food yan with preservatives. Ibig sabihin, yan ang mga pagkain na pinipreserve para kung magutom ay meron kang makakain. So, may mga preservative. Katulad ng mga dilata, may preservatives. Sa tagal ng panahon, parang formalin yan na nilalagay sa tao para ma-preserve. So, ganun din ang ginagawa niyan sa buhay natin. Too much instant food, instant coffee, lahat yan. Noodles, lahat. Instant noodles. Yan, ang sarap. Lalagay mo itlog, papalaman mo sa tinapay. Ang mga bata na hihuhumaling masyado sa mga instant noodles, sa lahat ng instant na para tayo ay masyadong busy, meron dyan sa convenience store, lahat dyan pwede mong kainin para lamang mairaos yung gutom mo. Okay? It contains a lot of unnecessary fats. Hindi mo naman kailangan. Unwanted calories nandyan din yan, pero hindi mo kailangan. Okay? Too much eating before bed, junk food, heavy foods like meat, rice, sandwich with hot dogs, and even barbecue. Gabi na, nagutom ka, kumain ka pa. Yan. Ganyan po ang ating mga. So, ito po yung 7 bagay na dahilan kung bakit hindi tayo agad pumapayat o hindi tayo, walang pagbabago sa ating pong katawan, hindi nagtatransform kasi may mga mali pa rin tayong pagkain at galaw. Okay, maraming salamat po. So, sana ay makuhanan nyo ng mga makapulot kayo ng ng wisdom sa ating po sinare ngayon. Good evening po. God bless you. See you once again. Okay?